Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Masama pa rin ang loob na bumaba si Shania, 3 araw ang makalipas na masunog at mabutas ang palda niya dahil sa kasalanan ni Rare. Nang umakit siya noong gabing iyon ay dumaretsyo na siya sa pagtulog at ilang minuto naman ay sumunod si Rare pero walang imik. Hindi man lang nagsorry sa kanya at walang sinabi kaya balot na balot niyang sarili ng kumot nang matulog at kung bakit naman sa sofa natulog ang demonyo. Umiiwas talaga na masita sa kasalanan. At kinabukasan ay wala na sa kwarto, hindi umuwi ng buong maghapon at sumunod na araw ay wala pa rin. Nagtataka siya at imposible naman na dahil lang iyon sa 5 paldang naputas. Ayaw naman niya magtanong kahit na hinahanap din naman niya. Nasa paa na siya ng hagdan ay kandahabang leeg niya na patingin-tingin. Noon ay silando lang ang nakikita niya sa loob ng kabahayan madalas pero ngayon kahit na lando ay wala. Hinihintay na rin niya na umuwi na si Rare kung nasaan mang impyerno iyon napunta kasi hindi pa siya nakakapag-enroll at mukhang wala namang bilin na bibitbitin na siya sa university. Natilihan siya na pumasok galing sa labas ang isang babae na nakapula. May suot na sombrerong pula at malalaking sunglass. Tumatawa ang babae at nakatakip sa labi habang isang kamay ay may hawak na pouch at ang kasusunod noon na pumasok na nakangiti ay ang bagong gupit na si Rare. Para lumukso ang puso niya na parang nararamdaman lang niya ay kapag nakikita niya ang prof niyang pogi. Bumalik ng demonyo. Galing pala sa impyerno ng isang demonya. Nagkatinginan sila ni Rare pero hindi siya pinansin ng walang hiya kaya para may kung anong kurot sa puso niya. Have a seat, lovely. Alok nito sa babae ng sofa. 3 araw na nawala, hindi man lang siyang nginitian. May utang pa nga ito sa kanyang kasalanan. Ito pang may ganamang snob. Kung sa bagay, sino ba siya? Namisa yata ito sa ilang araw na wala kaya para napapatulala siya, lalo pa at ang gwapo sa suot na long sleeves at humahalimuyak na naman ng amoy na para masagugustuhan niya ngayon. Ilang araw yata kasi niyang hindi nasinghot kaya ganoon. She pursed her lips and just walked on. Mukhang busy naman ito, kaya bakit naman niya may miss? Saka baka nagtour ang dalawa ng babaeng kasama nito na parang tutubi sa laki ng sunglass. Taas noo siya naglakad at nilagpasan ng dalawa kahit na parang naiintriga siya sa kilos ng babae at mga hagik-hik. I miss being with you, Rare, sabi ng babae kaya parang lumaki ang mga tainga ni Shania. I feel the same love. Umalis lang ng 3 araw, in love na naman sa ibang babae at hindi na kay Vilma. Bumalikwas ang nguso niya at mas lalong nilakihan ang mga hakbang papunta sa kusina. Yaya, tawag ng babae pero hindi siya lumingon. Siya bang tinatawag noong yaya? Pumihit siya at tumingin sa dalawa. Ako ba? Turo niya sa sarili. Ikaw nga, maiba pa ba? Can I have a glass of water? I feel like dehydrated. Ang haba ng biyahe namin ni Rare. Maarting sabi ni Yon at hinimas pa ang hita ng katabing lalaki na ang itim ng titig sa kanya. Parang ang sama ng loob niya na hindi man lang nito sinabi na hindi siya yaya. Hindi naman siya naka-uniform na pang-maid pero napagkamalan pa rin siya. Ang suot niya ay isang maxi long dress na kulay brown. Tapos yaya? O ganoon na ba siya kapangit para magmukhang atsyay na kahit bihisan ay lalabas pa rin na mukhang babaeng pobre na nakatira sa gilid ng tulay. Parang pumangit lalong pakiramdam niya at sumama ang loob. Bakit pang sensitive niya? Hindi naman siya ganoon dati. Parang naluluha pa siya sa kaisipan na tinawag siyang yaya sa harap ni Rare. Sinarili ni Shania ang paghinga ng malalim at pagtaas ng noo. Kay Rare siya tumingin na parang inaantok na yata sa kinaupuan. Malamang napagod yata sa kakapangabayo. Kakapangabayo ng tao. Parang kinurot na naman ang puso niya. Hindi siya maniniwala na wala itong babae sa loob ng 3 araw. Diyos ko, ipapapilipit niya ang leeg niya kung wala. Kulang ang 2 babae kay Rare sa isang araw. Sa taas ng libido ng demonyo. Ikaw, Boss Rare, may gusto ka pa ba?
She pretended like she's a real nanny. Nakatitig pa rin ito sa kanya at mamaya-maya lang ay iitsa na niya sa pagmumukha nito ang dambuhalang vase sa tabi niya. Naaalibadbara na siya sa mukha nitong bagong gupit kasi parang lalo ang gwapo lang ni Rare kahit ang sama naman ng ugali. Ewan, naalala niya ang lintik ng mga skirt niya na binutas yata nitong sadya tapos ibinutog pa sa washing machine. Parang tanga, binutas na, binasa pa. May gusto pa kayo? Pang-iinis pa niya at yumuko pa siyang kaunti. Senyor, I want something in exchange for my 30,000. Buong-buo na sagot nito kaya napalunok siya dahil nakuha kaagad niyang ibig nitong sabihin. Walang ya, kagagaling lang sa babae. Ngayon naman ang gusto ay sa kanya. Muslim yata si Rare na gusto mag-asawa ng 7 babae ng sabay-sabay. I want it in my jacuzzi. He punctuated the last word with emphasis. Iirap na sana siya dahil anong karapatan nitong humingi sa kanya ay sinunog nga ang palda niya at magkagalit pa sila. Pero pumasok si Luta, dalang isang puting kahon at isang 2 sobre. Miss Chinita, galing sa Modesta. Nahuli raw ng deliver kasi maraming rush orders. Anang lalaki. Rush orders? Nang ano? Hindi naman siya nagpapatahi ng gown. That's bullshit! Bulalas ni Rare kaya natutop niya ang dibdib. Nagiging magugulutin na yata siya. I ordered them to deliver those uniforms 2 days ago. I even doubled the payments. And we're still late? Galit na sabi ni Rare pero siya ay kaagad na napatalon sa tuwa. Uniforme? May kapalit na binutas itong mga skirt niya. Nagmamadali siyang tumalikod na muna. Sandali lang Kuya Luta. Paalam niya roon na nakatayo sa may pintuan. Ikukuha ko lang si ma'am na maganda ng tubig. Nabola pa niya ang babae sa sobrang katuwaan niya. Kita niyang ngumisi ang babae at mukhang nabilog niyang ulo. Wala siyang pakialam. Kahit pa yata isang drum ng tubig ang ipakuha nito sa kanya ay susundin niya dahil sa sobrang kasiyahan. Sa loob ng kusina ay nadatnan siya ni Pia na kumukuha ng tubig sa ref. Oh, gising na pala mga prinsesa ko. Kumain ka na ba, Shania anak? Galing ako sa grocery at nakita ko nariyan na ang kotse ni Rare kaya sa likod na ako dumaan dahil baka kako may bisita. Meron nga po yaya, babaeng Love ang tawag niya. Love? Kunot noo si Pia. Opo, lovely, Love. Isinali niya ng tubig sa baso. Ah, kasama niya, inaanak ni Edgardo, yung balikbayan, galing sa Jamaica, yung doktor sa mga remote area noon. Naku, ang bait na bata noon. Ang laki rin ng ngisi ng yaya Pia niya at kung bakit naman para nagselo siya at para naikumpara kaagad ang sarili sa babae na iyon. Saka mabait ba iyon na parang ang sungit naman sa katulong? Best friend iyon ni Rare. Ewan, baka nga mas pa sa best friend. Kasi sa tuwing umuwi yan noon mga kabataan nila ay palagi nagkukulong ang 2 sa kwarto at maririnig mo na lang na naghahagik-hika na. Pero noon naman iyon, halos 5 taon na rin silang hindi nakikita, lalo na noong napunta siya sa Iraq tapos nagkaroon ng gyera. Ipinapahanap iyan ni Edgardo kasi uliling lubos na naman sa mga magulang. Akala ay nakidnap na ng mga tulisan, iyon naman pala ay nakuha ng mga militar. At itinago pansamantala kasama ang mga iba pang doktor at nurse. Kwento nito sa kanya habang iniisa-isa ng kunin ang mga pinamili. Mamaya na ako kaharap at marami pa akong trabaho. Ikaw, baling ng babae sa kanya. Kumain ka na ba? Tumingin siya sa mga pagkain sa ibabaw ng island counter at sa dami ng pagkain doon ay iisa lang ang parang kinatakaman niya. Tinuyong sugpo. Kumuha siya ng 3 piraso at mabilis sa binalatan at sabay-sabay na isinubo. Hindi pa siya nasiyahan ay mabilis pa siya nagbalat ng 2 pa at ginoon din ang ginawa niya. Nga na tumingin sa kanyang matanda at napatulala sa mukha niya. Baka naman mabilaukan ka. Pasensya na po yaya, parang ang sarap-sarap po kasi. Naglalaway po ako. Dumampot pa siya ng 3 at nagmamadali binalatan din ang mga iyon. Naglalaway ka ba ikamo sa pagkain? Opo, masarap po sa tingin ko kasi at totoong masarap nga. Ang tamis na maanghang. Isinubo pa niya ang 3 ng sabay-sabay at baliwala ang tingin sa kanya ng yaya na para nahihiwagaan. Tumalikod si Shania at naghugas ng kamay sa lababo, sa kanya dinampot ang isang slice ng pancake at inilagay sa platito para dalahin sa bisita. Para nawala ang paniliit niya na makakain siya ng supo. Yaya, gusto ko pa po niyan ha, itago niyo yaya. Bilin niya kay Pia
habang malalaki ang hakbang niya papalabas ng kusina. Oo, sagot nito na parang wala sa sarili. At may malalim na iniisip. Ma'am, ito na po ang tubig at sinamahan ko na rin ng pancake. Aniya saka yumuko at inilapag sa center table ang baso at platito na nasa harap ng babae. Napasulyap siya kay Rare na wala naman doon ang mga mata kung hindi nasa dibdib niya umuusli na lumaylay ang damit niya. Shania stood up straight and fixed her dress. Para inihipan na naman ng masamang hangin ang mukha ni Rare dahil sa ginawa niya. I'm sorry, hindi ka pala yaya rito. Wala naman kasi ibang babae sa bahay ni Ninong noon kung hindi mga katulong lang. I mistook you as one of their kinds. Hingi ng paumanhin ng babae na parang hindi na naman mataray. Siguro sinabi na ni Rare na hindi siya yaya at kahit na papaano ay gumaan ang loob niya. Napatitig siya sa babae saglit at nagandahan siya kahit sa pananamit niyon. Kaya lang bakit parang kinukumpara na naman niya ang sarili at naliliit na naman. Okay lang po ma'am, parang ganoon naman din talaga ako. Excuse me po, paalam niya at saka nilagpasan si Rare na hindi tinitignan. Kinuha niya kay Luta ang mga dala noon at walang imek o lingon na pumanhik siya sa hagdan. Rare really belongs to those kind of women. Classy, educated, wealthy, at pati pala kinakapatid ay hindi nakaligtas sa kanya. What must Shania even call him? He's really a womanizer. Tulad nga ng sabi nito sa kanya noong araw na lumipat sila ay walang forever at mas lalong walang forever sa kanilang dalawa. Kung ano man ang meron ito para sa kanya ay purong pagnanasa lang ang tawag ng laman. At bakit naman siya parang kinukurot na ganong kasosopistikada ang mga babaeng kakilala nito, samantalang siya ay di hamak na bayaran, binili at ang masakit sa lahat, kriminal na nakursunadahan kaya hindi pa nasasentensyahan. She heaved a sigh na wala nang sama ng loob niya dahil may kapalit na ang mga skirt niya at bumawi naman kahit na hindi nagsusorry. Kaya lang, bakit parang ang bigat ng dibdib niya at parang insecure na insecure siya? Wala naman dapat siyang maramdaman na ganoon kasi ni minsan naman ay hindi siya nainggit sa kung anong meron ng iba nang wala siya. Hindi maganda na ganoon ang nararamdaman niya. Hindi siya pinalaki ng nanay niya na inggitera. Hindi naman siguro siya naiinggit, nanliliit. Binuksan niya ang isang sobrang puti na may nakasulat na photos at laking gulat niya na makita ang isang litrato na pagkakataba-tabang bata na kamukha niya noong baby pa siya. Baby ko, parang pumitik ang puso niya sa kaligayahan at hinaplos ang malasyopaw na mukha ng bata. Tiningnan niyang sumunod ang litratong iyon at iyon ang nanay niya habang kalong ang kapatid niya. Natutup niya ang bibig at hindi niya namalayan na tumulong luha niya. Nanay ko, humikbi siya at pinakamasdan ang mukha ng ina. Miss na kita nanay. Love you nay. She looked at the next photo which made her sob and cackle. Nakawakin dalawang tiyan niya at pati na ang nanay niya habang nakaupo ang mga iyon sa isang upuang kahoy sa kung saang park. Maayos naman ang itsura ng pamilya niya at ang nanay niya kahit na medyo maputla ay para nagpapagaling na lang naman kasi ang sabi inoperahan na noong mga nakaraang linggo pa. Hindi na siya nakakatawag ulit dahil hindi naman ibinibigay ni Rare sa kanyang cellphone. Pero ang katuwaan niya ay walang mapaglagyan dahil sa mga litrato na kahit paano nakakaalis ng pangungulila niya sa pamilya. Ang cute-cute ng kapatid niya at mukhang hindi naman pinababayaan ng mga tiyahin niya ang nanay niya. Kaya nga kahit nasabihin man o tanungin man siya kung gugustuhin niya maging ibang tao kung mabubuhay siya ulit, ang sagot niya ay hindi. Masaya siya sa pamilyang mayroon siya kahit na wala silang sinasabi na buhay. Kaya lang minsan nakakababa. At hindi maiwasan na para madalas niyang isipin na hanggang doon na lang ang halaga nila bilang tao. Ibinalik niya sa sobre mga litrato at sunod niya binuksan ay ang isa pang sobre at ang natutup naman niya ay ang dibdib na makita ang laman noon. Pero na naman, I want you, tahasa na sabi ni Rare sa likod niya. Kaya kaagad siya napapihit dahil sa gulat. Ang jablo, nakapasok na pala sa kwarto nang walang kaingay-ingay at hindi niya namalayan. Prente pagkakasandal nito sa may pinto at ang lagkit ng titig sa kabuuan niya. Ang galing din ng kambyo. I want you. May babae sa ibaba tapos siya na naman ang bibirahin. Pas muna ako ngayon. Pag-iiwas niya. Nakakahiya naman na may ka-friends with benefits ito sa salas tapos naroon ngayon sa kwarto at lilindulin na naman siya.
Malalaki ang naging paghakbang ni Rare kaya parang gusto ni Shania tumakbo pero napaatras siya kaya lang ang bagsak niya ay sa kama. Aren't they enough? I took photos. I made replacements for your damaged skirts and paid you 30,000. What else do you need for me to have another 6 rounds today, Shania? Name it. You'll have it. Parang dilubyo na umararo ang mga mata nito sa kabuuan niya habang kagat ang pang-ibabang labi. Inay, hindi pa ba ito nagsasawa sa kanya? Maano humanap na naman kaya ito ng iba? Humanap na iba? Pero bakit naiirita siya kapag may babaeng kasama? Naipagdikita niya ang mga tuhod pero marahas siyang hinila ni Rare kaya nabitawan niya ang mga sobre. Teka lang, protesta niya pero binuhat siya nito papunta sa banyo. Aray ko! I've been gone for 3 days and no one could stop me from claiming you. Right here, right now. Matatas sa sambit ni Rare kaya napangiwi siya. May regla ako. I don't care. Ano? Gimbal na tanong niya. Anong klase ba ito? At parang walang pandidiri sa katawan. Kahit hindi siya maligo, para nga masuka ito sa amoy niya, sige pa rin talaga. Kahit na nga sinasadya niya magpapangit, talagang wala siyang ligtas. You gotta stop telling me stupid lies, baby. You can't make me back off. Kung isang taon ako hindi magpalit ng panty, hindi ka pa rin aatras? Huhugasan ko na lang, inilapag siya nito sa tubig at napatalon-talon siya dahil nangaligkik siya bigla. If 30,000 weren't enough, I'll triple it today because I am horny as hell, Shania. Napalunok siya na pilasin nito ang sariling damit kaya nagtalsikan ang mga botones ng suot ng long sleeves. Mukhang anit lang niyang walang latay. Bumuka ang bibig niya para humirit ng 100,000. Para naman matauhan ito na hinuhututan na nga niya para matigil na pero hindi na siya nakapagsalita nang walang habas itong hilahin ang mukha niya at saka ang diin-diin ng halik. Na halos ikabaklas naman ang nguso niya at ikapugto ng hininga. You look beautiful. Rare comes down after his 6 rounds. Plastado na si Shania pero siya ay nakakalakad pa rin ng tuwid. Dumiretso siya sa kusina para kumain dahil wala pa siyang kain sa loob ng mahabang biyahe. Yaya, tawag niya sa matandang katulong na tumatakbo naman pumasok galing sa labas. Oh, ano? Yaya, want to eat? Si Lovely, where is she? Tanong niya habang kumuha ng kape sa coffee maker. Hinatid ko na sa guest room sa itaas. Narito pala siya ng 3 araw daw. Anama nito na nagugas ng kamay saka naglagay ng pagkain niya sa plato. Yes, hindi ba kaya magselos si Shania kay Lovely? Nanganot ang noo niya at nabitin sa paghikop ng kape. Why would she be? Anong why would she be? Huwag mo kong linlangin, Rare. Alam ko nangyayari sa inyong dalawa ni Shania. Ano ba iyong walang-wala lang? Tulad ngayon, saglit itong lumingon at inararo ng tingin ng halos subad pa niyang katawan. Alam ko na doon ka na naman nagpalipas ng oras. Nasaan ang bata? Hindi pa iyong kumakain. Baka madapil iyon sa gutom. Kung makatulog matapos mong gamitin. Hindi naman iyon laruan, anak. Kaunting pahinga naman kasi, kawawa naman. Pangaral nito sa kanya na lumalabas lang sa isa niyang tenga. Then prepare foods for her and I'll carry it upstairs. Huwag mo na akong pagpapasyonan, Yaya. Hindi pa mahal na araw. I can't control myself. Jesus, Ginoo ka talaga. Wala ka kontrol-kontrol ang katabilan ng bibig mo. Ano bang plano mo? 3 araw ka nawala. Parang hinahanap ka nga nitong mga nakaraang araw. Noon siya tumingin sa matanda. Hinahanap siya ni Shania. Mukhang atat na kasi mag-enroll. Dugtong pa nito, ni kinapangit ang tabas sa mukha niya. Kaya pala hinahanap siya at mag-e-enroll lang. Kaya lang paano kung buntis na? Nasamit siya bigla sa tanong ni Pia na para sa kanya pero parang kausap ang sarili. Paano mo tatanggapin na nabuntis mo babaeng ginawa mong preso sa pag-aakala mong pinatay niya ang daddy mo? Paano mo tatanggapin ang buhay niya, ang pamilya niya, at mga uri ng tao na minamahal niya na hindi mo katulad? Alam na alam kong ugali mo, Rare, at kaya mo nga nabutas ang mga palda niya ay dahil hindi ka naman marunong mamalansya. Sila, sanay sa lahat ng bagay at higit sa lahat, hindi mo kaestado sa buhay. Handa ka na bang bumaba sa pedestal mo para sa magiging anak nyo? Bugnot ang mukha na umiling siya. She's not pregnant. She will never get pregnant because I'm always in protection whenever I use her. Ayoko magkaanak. Tuluyan na nasira ang mood niya. Hinarap siya ng matanda at tinititigan siya. Sigurado kang minsan hindi ka pumalto sa gumamit ng kondom? Parang ines sa tanong ng yaya niya. Kung ayaw mo magkaroon ng anak,
Sana itinago mong pagkalalaki mo sa loob niyang boxer mo. Sumusobra na talaga ang yaya niya. Noong gabi na binitbit mo siya sa guest room sa lumang mansyon at kinahasa mo siya, irap ni Pia kaya natilihan si Rare. It was an unprotected. Sa sobrang kalibugan niya ay hindi na nga siya nagpakaabalang gumamit ng condom basta ang gusto lang niya sa mga oras na iyon ay mailabas ang init ng kanyang katawan. Di kawasa ay natutop ni Rare ang noo at sinimulan siyang pagpawisan. He still never learned how to accept what is happening to him and yet another headache to come. A baby? Dapat nga papalipas na muna siya ng 3 na namang araw bago sipingan ulit si Shania. Pagkalipas na araw na ito, para kahit paano ay maturuan naman niya ang sarili na umiwas-iwas kasi nga parang natutuliro na ang isip niya kahit ang katawan niya ay hindi na halos makuha makipag-sex sa iba. Para na nga siyang tanga na may hinahanap ang ilong na pamilyar na amoy, may hinahanap ang mga mata na ganda, ang bibig na may hinahanap na lasa at balat niya na may hinahanap na haplos. Tapos may isang bata na lalong magkukonekta sa kanila. No, hindi siya handa na maging ama. Pero kung oo man, anong gagawin niya? How did you know, Yaya? Paano mo nasasabi na buntis siya? O kung parte yan ng pang-iinis mo, hindi ako natutuwa. Ines at tumingin siya sa babae na relax lang naman na naglalagay ng pagkain sa tray. Heto, oh, sugpo. Nagpumulit na ipagtago sa akin kasi baka kainin ng iba. Kung nakita mo kung paano itong lantakan kanina na parang walang bukas sobra. Kahit halos mabilaukan na ay subo pa ng subo. Hindi ako sigurado pero nagbuntis na ako kaya alam ko. O pwede mo rin sabihin na paparating ang regla kaya para naglilihi. Pero gumising ka at bantayan mo. Ihanda mong sarili mo sa lahat ng bagay na pwede magpabago sa takbo ng buhay mo bilang makapangyarihan na Rare. Inaabot nito ang tray sa kanya at blanco na patunganga siya roon. Ipinaaalala ko lang sa iyo na ang mami mo ay nabuntis lang din ang daddy mo noon. Pero hindi niya tinakbuhan ang responsibilidad niya kahit na unang beses iyon na nagkaroon siya ng babae sa buhay sa edad niya magsi-50. Sana gawin mo rin ang tama kung sakali. Kahit hindi na lang para kay Shania, kung hindi para sa bata. Dahil hindi ka naman kinalikuran ng daddy mo noong nabuo ka kahit wala naman silang pagmamahal sa isa't isa noong una. Gaano man kakomplikadong sitwasyon, kung sakali ay dugot laman mong bata kahit na kung ang tingin mo sa ina ay kriminal na pinalilipasan mo ng oras. Ipinagduldulan nito sa kanya ang tray kaya wala siya nagawa kung hindi hawakan iyon. Ang pagmamahal, natututunan Rare, pero ang pagkakamali, kahit pagsisihan mo, may lamat na. Dinaig pa niya ang binato ng glacier sa mukha para nanigas ng katawan niya sa pagkakasandal sa working table. It's not Shania's fault. It's his fault. Dahil sa sobrang pagkahumaling niya at sa kagustuhan na matikman ng dalaga, ay para siya nasiraan ng bait na kinailangan pang daanin sa dahas ang lahat para lang magawa ang gusto niya. And now, if that made her pregnant, nga siya sigurado, pero hindi naman niya pababayaan ang obligasyon niya sa pinansyal na aspeto. Kung ibang bata nga kinawaan niya, syempre, hindi ang sarili niyang anak. OMG mga kafelisidad! Buntis nga ba si Shania? Anong mangyayari kung sakaling totoong hinala ni Yaya Pia? Magkamabutihan pa kaya sila? Kaya naman, abangan!